So ito na mga kapatid ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Senator Ping Lacson mga kapatid, all out na po sa kanyang laban kontra kay Alan Peter Cayetano. Alan, nagkamali ka talaga ng binangga. Imbis na tahimik yung buhay mo, ngayon guguluhin yan ni Senator Ping Lacson. At hindi lang yan mga kababayan kapatid mismo ni Senator Alan Peter Cayetano mga kapatid, titistigo di umano laban sa katiwalian na ginagawa nila Alan Peter Cayetano at ng kanyang asawa dyan sa Taguig. Atay ka dyan, Alan. Kapatid mo na mismo. Kakalabanin ka at ibubulgar ang iyong mga baho. Magandang laban to mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin itong balita po galing po sa Billionaire News Channel mga kapatid at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Mas lumalalim ang word war sa pagitan ni Senators Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng bangayan, hahalukayin daw ni Lacson ang mga umunoy maanumalyang proyekto sa Taguig. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante, live mula sa Senado. Dexter, go ahead. Willard, tila na back to you si Senator Alan Peter Cayetano matapos niyang kantihin ang kredibilidad ni Senator Ping Lacson. Literal na back to you, no? Dahil sa pagbabalik ng Senate Blue Ribbon hearing sa second regular session ng Senado, tila nakatutok na ang lente sa Taguig City. Nako! Mga kapatid, eto na. Mga kababayan, pag nagsimula daw uli mga kapatid ang regular session ng Senado, mga kababayan, ipa-priority na itong mga katiwalian na nangyayari di umano dyan sa syudad ng Taguig. Senator Alan, eto na. Gusto mo ng gulo pinagbigyan ka ngayon ni Lacson. Biruin nyo mga kapatid, imbis na nilagay siya ni Lacson doon sa pinakadulo ng pila, ngayon mga kababayan, nasa priority lane na siya. Pag nagbukas ang Senado mga kapatid, lahat ng pag-uusapan dyan ay patungkol na po sa mga baho ni Alan Cayetano dyan sa Taguig. Na di umano mga kababayan 6.7 billion mga kapatid ang kinikbak ni Alan Cayetano. Di ba? Ito yung hanap ni Alan di pinagbigyan siya. Gusto niya ng gulo. Hindi, guguluhin ni Lacson ngayon yung buhay niya. Tandaan mo Alan, laging nakaabang yan si Remulla. Nakangiti lagi yan si Remulla. Nag-ingat-ingat ka talaga dyan. Nako, Alan. At posibleng maging testigo, kapatid mismo ni Senator Alan. Ito pa mga kapatid. Kapatid niya mismo titistigo sa kanya. And isang indikasyon ng to mga kababayan na baka meron nga talagang katotohanan yung mga impormasyon na nakalap ng radar ni Senator Ping Lacson. Kasi kung walang katotohanan yan mga kapatid, hindi yan kakanta yung kanyang kapatid. Hindi kakanta si Lino Cayetano kung walang katotohanan yung mga nasasagap ni Senator Ping. Kanya nga lang mga kababayan, hindi na siguro masikmura nitong ni Lino Cayetano yung ginagawa ng kanyang kapatid. Kaya ngayon mga kababayan, titistigo na siya. Atay ka, Alan. Asan ka na ngayon dyan? Di ba? Kinanti mo kasi si Lacson Alam mo naman magaling na investigador yan. Di ba? Magaling na investigador yan. O ngayon,
dahil medyo naapakan mo, no, yung kanyang pride. Oh, wala ka na ngayon. Malapit ka ng mabura. Ikaw na talaga ang kukumpleto. No? Sa tingin ko, ikaw na talaga ang kukumpleto sa BGMP. Oh, P na lang yung kulang eh. Diba? P na lang. Yung Peter mo, yun yung idudugtong doon. Pag iatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Ikinasa na ni Senator Ping Lacson ang kanyang all-out na paglaban sa mga umano'y maling paratang sa kanya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Grabe ano. Ikinasa na ni Lacson yung kanyang all-out mga kapatid na laban kay Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin nito mga kapatid, there is no holding back. There is no holding back na mga kababayan. Lahat ng pwedeng makuhang impormasyon ni Lacson, ilalabas na yan lahat mga kapatid sa Blue Ribbon Committee. Kaya ikaw, Cayetano, ha? Turuan mo yung mga kwan mo. No, yung bago nyong recruit dyan na sasama sa 18 Cargadores. Dapat isali mo rin si Lacson sa isa sa mga tumanggap di umano ng mali-malitang pera. Di ba? Para mas lalong uminit. Kasi balita ko mga kapatid meron daw madadagdag dito sa 18 Cargadores. Malamang sa alamang yan mga kababayan, no, yung mga madadagdag dyan, no, isa dyan sa mga magtitestimony dyan mga kapatid, no, idadawod si Ping Lacson. Alam naman natin mga kababayan kung paano yung laro nitong grupo ni Cayetano. And alam naman natin mga kapatid na yung mga 18 Cargadores na yan, no, ay ginawa lang yan mga kababayan para mag-name drop ng mga kalaban ng Duterte. Ito si Alan Panigurado mga kapatid. No, may kakausapin yan sa isa sa bagong na-recruit nila na dadagdag dito sa 18 Cargadores. Panigurado yan mga kababayan. Ipapasok nila yung pangalan ni Lacson. At isaan niya sa mga testigo ay ang kapatid mismo ng Senate Minority Leader na si PTV General Manager Lino na minsang naging alkalde at kinatawan ng Taguig City. Eto mga kapatid, kaya naman pala, no? Malaki ang posibilidad na may alam nga itong si Lino Cayetano. Kasi nga dati palang alkalde ito mga kapatid. Patay nga dyan, Alan. And eto mga kababayan siguro sobrang tindi, no, ng ginagawang katarantaduhan itong mag-asawang Cayetano dyan ngayon sa Taguig mga kapatid. Dahil kung alam mo yun, kung papetiks-petiks lang sana yung pagbubulsa nila dyan ng pera mga kapatid, hindi po basta-basta magsasalita itong kanyang kapatid. Kanya nga lang mga kababayan, no, sa 6.7 billion mga kapatid, may 25% kasi si Cayetano daw dun eh. Magkano sa kanya doon? 1.5 billion. Okay lang sana kung pa 100,000 lang. Diba? Kanya nga lang mga kababayan. 25% sa 6.7 billion. And yun mga kapatid yung 6.7 billion na yun, noong 2025 national budget lang yun. Kamusta naman yung simula pa nung 2023? Or 2022. Diba? Kamusta naman yun, Senator Alan? Magkano kaya sa inyo doon? Diba, mga kababayan? So, magandang laban to mga kapatid. Magandang laban to. Talagang siguro sabi ni Senator Ping, you make my day, ha? I will give you hell. Di ba? Pero ayun yung mga kababayan, nananahimik lang naman sana itong si Senator Ping. No? Actually, hindi naman niya inaano si Alan Cayetano talaga. Dito lang naman kay Marcoleta siya may gigil.
Kanya nga lang mga kapatid, itong si Cayetano kasi, talagang gusto niyang sumali sa sa away ni Marcoleta at ni Lacson. Noong una mga kababayan, yung tawag nito, yung ibinalita ni Lacson is yung kwan lang, no? Yung tawag nito, yung 500 million na sabit ni Marcoleta kay Cabral. Hindi niya talaga inaano yan si Cayetano mga kapatid. Siguro dahil sa respeto na lang din. No, kaya nilagay niya itong si Cayetano sa pinakahuling pila. Kanya nga lang mga kapatid, si Cayetano kasi. 'Di ba? Inaano niya si Lacson eh. Akala niya mga kapatid, hindi siya tatablahin ni Senator Ping Lacson. Ngayon, all out na. Paano mo pipigilan yan? Tapos yung kapatid mo, sasama pa. Atay ka dyan talaga, boy 10K, sinasabi ko sa'yo. Ang focus ng kanyang investigasyon ay ang mga flood control at infra projects sa baluarte ng mga Cayetano. Nakaw. Gusto nyo ng investigasyon sa flood control, ha? O sige. Eto. Di ba? Sa pagbubukas, mga kapatid, ng sesyon ng Senado, balik tayo sa flood control. Kanya nga lang mga kababayan, sa baluarte po ni Ping Lacson, ni Alan Cayetano. Tatay ka dyan. Di ba? Nako Alan, talong-talo ka dito. Talong-talo ka dito, sinasabi ko sa'yo Cayetano. Ewan ko mga kapatid kung ano ang magiging sunod na palusot ni Juan dito, ni Cayetano. Pero mga kababayan, naniniwala ako na ipapakalat na naman nila mga kapatid yung naratibo nila na iniisa-isa sila. Well, mga kababayan, gaya nga sabi ko sa inyo, anong magagawa natin kung ebidensya din talaga ang magsasalita laban sa inyo? Kilala kayong mga kwan eh. Di ba? Kilala kayong mga korap eh. Kasi kung walang ebidensya, kahit anong gawin ni Lacson dyan, kung wala namang ebidensya magtuturo sa'yo, wala pa rin mangyayari dyan. Ang problema lang, Senator Alan, kapatid mo mismo, hindi na masikmura. Hindi na masikmura yung ginagawa nyo dyan sa Taguig. Kaya ngayon, ito na. 70 projects yan, na-implement 68. At ang yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, Pero yun mo yun, 6.705 million. 6 billion 700 million 715 million mga kapatid, no, yung nakuhang tawag nito insertion ni Cayetano. Tapos 25% sa kanya diyan, compute nyo. 6.715 billion mga kapatid, no, i-multiply nyo sa 25%. Magkano ang lalabas? Yan yung posibleng na ibulsa ni Cayetano. Biruin nyo yan. Kung gaano kalaki yan mga kababayan. Hindi pwedeng baliwalain yan mga kapatid. Hindi pwedeng baliwalain yan. Dahil pera yan ang taong bayan mga kapatid. No? Ewan ko lang mga kababayan kung paano lulusutan pa ito ni Cayetano. Dahil maging yung tawag nito, maging yung contractor mga kapatid, magsasalita daw. Yung 6.7 billion na yan mga kababayan, no? Yan po yung nilagay nila doon sa kontrata. So kung sino man yung contractor, mga kapatid, na tawag nito, nakakuha niyan. Sabi ko sa Cayetano, tapos ka na dyan. Boeing is waving. Or Boeing is waiting. No? With posas na yan, mga kapatid. Kasi siguro si Boeing nagpaganong-ganon na yan ngayon. Alan, mas may hawak na pusas. Alan, here I am. At ay ka talaga dyan, Cayetano. 68.
At yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yon. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Sabi ni Lacson, ang nasabing halaga ay budget insertions umano ni Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. Nakaw. Ito na yung sabi ko sa inyo mga kapatid. No. Yung kampo ni Lacson dati, sila Duterte, si Vic Rodriguez, sino pa ba yung isa? Yung isang Coops din na congressman. Sila yan, ang umuusig dyan mga kababayan. Napuno daw ng korupsyon. Puno daw ng anomalya. Diba? Yan yung inusig na dati. 2025 GAA eh. Yung pala mga kababayan, mayroon din pala si Kwan doon. Si Cayetano. Dahil merong insertion si Cayetano mga kabatid noong 2025 GAA na inakusahan nila na sandamakmak daw yung corruption doon. Hindi imposible mga kababayan na meron din siya doon sa 2023 at 2024 and maging sa 2026 din siguro mga kapatid, meron din. Ano ba yan, Senator Alan? Nagisa kayo ngayon sa sarili nyong mantika. Ang lakas nyong mag-akusa, no? Tungkol sa 2025 national budget na yan. Di ba? Tapos isa ka rin pala. Di ba? Si Ungab pa na. Si Vic Rodriguez, si Ungab, no, tsaka si Digong, sila yung tumira dyan sa 2025 national budget na yan eh. Yun pala mga kabatid, kasama pala sila doon. Tapos ngayon mga kababayan, dahil sa 2025 national budget na yan, no, dyan po ngayon mga kabatid, nadadamay ang pangalan ni Pangulong Marcos. Na ang may kagagawa ng narrative is grupo nila Cayetano. Atay ka dyan. Paano mo ngayon yan lulusutan, Senator Alan? Nagmukha kang sinungaling tuloy ngayon sa harap ng mga supporters ninyo. Well, sinungaling ka naman talaga noon pa. Sabi mo, may ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Magkano yun? 10,000? Di ba? Biruin mo, nakakuha ka ng 25%, no? Diyan sa 6.7 billion na yan. Tapos hindi mo man lang tinupad yung 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino. Sana, no, pinamigay mo yung iba. Ang kahit papano, nabawas-bawasan yung kasalanan mo. Ang problema, wala eh. Sinolo mo lahat eh. Ay nako. Mga kapatid, masaya to. Masaya to mga kababayan. Baka mamaya niyan, mag-a-abroad na yan. Sa isang panayam, sinabi rin ni Lacson, tinitingnan nila ang unang report ng mga substandard kung hindi man ghost project sa 68 implemented projects. Bukod pa sa isyu ng hindi bababa sa 25% na kickback ang napunta umano sa proponent ng budget insertions. Nako mga kapatid, 25%. Di ba? Malinaw na. 25% yung napunta sa proponent. Sino ang proponent? Yun talaga yun. Yun yung mga... mga kababayan. Naniniwala na ako mga kapatid sa tinatawag na karma. Ito na. Ito na yung tinatawag na karma ni Cayetano. Dahil sa sobra niyang ambisyoso mga kapatid, dahil sa sobra niyang ganid, sa sobrang, alam niyo yun, sa sobrang katarantaduhan niya, ito ang karma. Hindi matatapos ang administrasyon ni PBBM na hindi sila napapanagot mga kababayan. Baka mamaya yan sasabihin na naman ng mga DDS, wala namang mga malalaking taing nakulong eh. Ayan si Cayetano, hindi ba malaking taing yan? Nako.
sandamakmak na kahihiyan ang aabutin nitong ni Cayetano, mga kababayan. Dahil ngayon kasi, playing to be a hero sila, mga kabatid. No, sa issue ng corruption ngayon sa ating bansa. At napaka-promising ng kanilang mga propaganda na kapag sila na daw uli, no, kapag si Inday Sara na daw uli ang naupo bilang pangulo ng ating bansa, aayusin daw ni BP Inday. Paano aayusin ni BP Inday yan? Ngayon pa nga lang, wala pang 2028, nabulgar na yung mga corruption ng kanyang mga kaalyado. Paano maaayos ni BP Inday yung ating bansa kung yung mismong mga kasamahan niya, mga corrupt din? Di ba, mga kapatid? Common sense lang yan eh. Ghost Project sa 68 implemented projects. Bukod pa sa isyo ng hindi bababa sa 25% na kickback ang napunta umano sa proponent ng budget insertions para sa infra project sa Taguig. Pero sa isa sa mga FB Live ni Sen Alan nitong weekend, mariin niyang pinabulaanan na may ghost project sa Taguig. Sabi mo yan eh. Kung sa kanta pa yan dati, mga kapatid, "Do na ba'y kawatan nga mutugan?" Alam nyo ba kung Bisaya kayo, sigurado ako kung nawawala ako. Kung Bisaya kayo, alam nyo kung ano ang title ng kanta na yan. Ang title po ng kanta na yan, mga kababayan, is Liar Evil. Yan po talaga ang mismong lyrics, mga kapatid. "Do na ba'y kawatan nga mutugan? Bakakon ka. Liar evil ka." Ay, nako. Magmumuka talaga ang katawa-tawa itong si Cayetano, mga kapatid, dito sa kanyang pagkante po kay Senator Ping Lacson. Diba? Alam ko naman kung ano yung kung ano yung pinaka-purpose sana ni Cayetano eh. Ang purpose kasi ni Cayetano diyan, mga kababayan, kung bakit kinanti niya si Lacson, pati itong si Tulfo, is para sana, mga kabatid, agawin uli, no, ang posisyon diyan sa Senate presidency. Gusto niya sirain itong si Lacson, pati itong si Tulfo, kasi nga, mga kababayan, ito lang yung mga mabibigat nilang kumbaga ito yung tinik, mga kabatid, ng minority ngayon eh. So sa pamamagitan diyan, mga kababayan, sa ginagawang paninira ni Cayetano kay Lacson at kay kay Tulfo, akala niya, mga kabatid, kakagatin ito, no, ng mga kasamahan ni Senator Ping sa majority bloc. Baka gusto niya palabasin na, naniniwala kayo dyan kay tawag nito, kay Ping Lacson, na kung saan biglang lumubo yung kanyang network. Biglang nagkaroon ng ganito kalaking pera. Naniniwala kayo dyan kay Tulfo, kay Erwin Tulfo, na kung saan sa media lang siya dati nagtatrabaho, tapos may ganito siya kalaking asset. Parang ganon yung kanya eh. Kumbaga parang gusto niyang i-discourage yung mga kasamahan ni Senator Ping. Kanya nga lang, mga kababayan, naipaliwanag naman, no, ni Senator Ping Lacson kung paano niya nakuha yung ganong kalaking pera. Paano siya nagkaroon ng ganong kalaking pera. Kasi nga, no, noong 2022, after niyang matalo, mga kabatid, naging private citizen siya. Tapos nung naging private citizen siya, mga kababayan, no, nag-venture siya dito sa mga real estate na business, mga kapatid. Kaya siya nagkaroon ng ganong kalaking pera. Kaya nung bumalik siya sa politika, no, nitong 2025, no, nadagdagan na po yung kanyang kayamanan. Di ba? Hindi mo naman pwedeng anuhan yon, Cayetano, kasi pag pinakitaan ka ng resibo ni Lacson, mas lalo kang mapapahiya. Ang problema lang dyan, no, ang problema lang dito ni Cayetano, mga kapatid, kumbaga gusto niya sana kasing palabasin na corrupt si Lacson. Ito yung hindi nagustuhan ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, dahil nga according kay Senator Ping Lacson, iningatan niya yung pangalan niya simula sa baba hanggang sa
kanya, no? Hanggang sa nagretiro siya, 'di ba? Bilang Chief PNP, no? Hanggang sa naging senador siya, iningatan niya, patuloy niyang iniingatan yung pangalan niya, mga kapatid. Tapos ngayon, no, dahil lang sa isyong pampolitika, no, mamamantsahan nang wala namang basihan na aligasyon ni Cayetano yung kanyang pangalan. Dito nang gagalaiti, mga kapatid, si Senator Ping, na kung saan all out na nga si Senator Ping, mga kababayan, dito sa kanyang laban kay Cayetano. Ang titignan natin dito kung hanggang saan, no, ang bayag ni Cayetano. Kasi ganun pa naman lagi sila, mga kapatid, kapag nagigipit na, biglang mag-iibang bansa. Biglang magtatago. Tapos sasabihin ngayon na political persecution daw. Parang si Roque. Tingnan si Roque, mga kababayan, sa damakmak ang kaso dito sa Pilipinas. Tapos ano yung narrative niya ngayon? No, ginigipit daw siya, political persecution daw, gawa-gawang kaso daw. May ebidensya na nga gawa-gawang kaso pa ba? Gawa-gawang kaso pa rin ba yan? 'Di ba? Alam nyo, dapat pag sinimulan nyo, tapusin nyo. 'Di ba? Tapusin nyo. Well, dito naman, mga kapatid, no, sa Taguig, mga kababayan, kung sakali man na madibang ni Cayetano yung mga aligasyon ni Senator Ping Lacson, wala naman problema. Di malinis kayo. Pero ang tanong dito, bakit gustong tumistigo ng kapatid mo laban sa inyo? Magkapatid kayo magkadugtong ang bituka ninyo. Pero bakit yung kapatid mo, no, kumampi kay Lacson? Ibig sabihin, there is something wrong talaga, no, sa pag-manage nyo sa mga proyekto ng gobyerno dyan sa Taguig. Ito na nga may insertion na nga, di ba? Na nakita si Senator Ping. Ay nako, Cayetano. Yung mukha mo ngayon, baka mas magiging malala pa yan sa mga susunod na araw. Ngayon, mga kapatid, biglang tumanda yung mukha ni Cayetano No? Sa mga susunod na araw, baka mas lumala pa yan. Di ba? Dahil panigurado, mga kababayan, papasakitin po ni tawag nito, ni Lacson yung ulo niya. Talagang tatanda ka tatanda ka talaga ng mas maaga dyan, no? Sa ginawa mong yan, Alan Cayetano. Pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. Sige, sabihin natin walang ghost. Pero paano naman yung substandard? Di ba? Ano naman yung substandard? Sa anomalya dyan, sa mga flood control projects, mga kapatid, at iba pang mga proyekto ng DPWH dyan sa Taguig, hindi lang naman ghost projects ang tinitignan. Pati yung mga substandard, mga kababayan, tinitignan din yan. Siyempre, kapag substandard yan, ibig sabihin, mga kapatid, tinipid. Bakit nyo nga ba kailangan tipirin yan? Samantalang allocated na yan sa mga ipinasa nyong proposal, no? Patungkol dyan sa mga proyekto sa inyong lugar. Kumbaga, na-costing na yan So, bakit nyo ba kailangan magtipid? Nung hiningian kayo ng proposal dyan, nakalista na lahat na, ito yung materials na gagamitin dito, no? Ganito ang magiging costing yan. No. Kumbaga, mga kapatid, pre-computed na lahat no? Ngayon, pag nasilip yan, syempre may mga ekspertong titingin dyan. Ay, Senator Ping, kulang ng 5 bag ng semento tong poste na to. Atay ka dyan, Alan. Oy, Senator Ping, puro buhangin at graba lang to, kulang sa semento. Anong ibig sabihin nun? Substandard.
Oh. 'Di ba? Oh, ngayon Cayetano, paano mo ipapaliwanag 'yan? Sakit sa ulo 'yan, Alan. Huwag kang mag-focus sa ghost projects, no? Dahil posible nga na walang ghost projects diyan, yung substandard. Posible din kaya? Tingnan na lang natin, no? Kung hanggang saan ka dadalhin ng kayabangan mo. Diba? Gusto mo ng gulo, di pinagbigyan ka ni Lacson. Minamaliit mo daw kasi siya porket abogado ka. Diba? Ngayon, tignan natin kung sino ang mas matapang, kung sino ang mas matibay, abogado o dating pulis. Ngayon, magkakasubukan kayo. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap namin kontraktor na nangontrata sa Taguig. Patay ka talaga dyan. May contractor eh. Yung contractor na yun, malamang sa alamang mga kapatid, yun yung tumanggap ng 6.7 billion. Tapos, kinatan, no, ng 25%. Ang problema dyan mga kababayan, baka dami lang din yung contractor. Di ba? Or baka naman mga kapatid, yung contractor, no, ginamit lang yung, tulad ng nangyari kila tawag nito, sino ba yan? Diskaya, na kung saan mga kapatid, ginamit lang naman yung mga license nila para lang may ma-bid sila na baga naging channel lang sila mga kababayan. Ginamit yung prangkisa nila, no? Pagkatapos gamitin yung prangkisa nila, binigyan na lang sila ng cut na ito yung kabayaran sa pagpapagamit nyo ng inyong construction company sa amin. Ganon kasi nangyari sa mga diskaya mga kapatid No, ginamit ng mga politiko, ng mga gahamang mga congressman yung kanilang kumpanya. Tapos sila tatanggap na lang ng malinis na pera. Baka malay mo mga kababayan, ganito din yung kwento nitong contractor. 'Di ba? Ginamit yung kanilang kwan, tapos yun pala ang pinakaulo, sila Cayetano. Hatay kaya Alan. Na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan dyan siya, no? Ibibigay daw ni Lacson ang mga hawak niyang ebidensya kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Una nang sinabi ni Tulfo na kasado na ang flood control hearing kapag nabuo na ang komposisyon ng komite sa pagbubukas ng second regular session sa susunod na linggo. Patay ka. Kaya pinag-iinitan ni pinag-iinitan ni Cayetano mga kapatid dito si Tulfo Dahil nga mga kababayan, ayaw niya, no, na si Tulfo ang mag-lead ng Blue Ribbon kasi nga mga kapatid, hindi nila kontrolado Kaya nga, gaya sabi ko nung nakaraang video, kaya pala si Pia Cayetano yung nilagay niya, no, na chairman ng Blue Ribbon mga kapatid para malimitahan, no, makontrol nila ang takbo ng hearing. Ngayon kasi si Tulfo hindi nila kayang kontrolin yan lalo na inuusig na, no, ng kampo ni Duterte itong si Erwin Tulfo. Ngayon mga kababayan, no holding bars na yan. Wala nang kwan dyan, wala nang tawag nito. Wala nang hingian ng pabor dyan. Kaya itong si Cayetano, gaya ng sabi ko sa inyo, ang pinaka-purpose itong mga ginagawa niyang paninira mga kapatid is para i-discourage itong mga ibang miyembro ng majority at makuha nila uli yung momentum, no, diyan sa Senado. Gusto nila makabalik Ang problema mga kababayan, sa tingin ko, no, sa tingin ko lang mga kababayan, malabo na po na makambak pa ng minority group ngayon mga kapatid ang Senate presidency. Malabo yan mga kababayan. Dahil doon sa ginawang yun ni Cayetano mga kapatid na binaboy niya ang Senado, wala nang magtitiwala ngayon sa kahit sinong miyembro, no, ng tawag ito ng minority bloc. Magpapasa-pasahan na lang yan mga kababayan, no, diyan po sa kasalukuyang majority bloc kung sino yung iuupo na Senate President.
Oh, sila na lang dyan ang magpapasapasahan mga kapatid. Yang sa minority, wala na yan. Lalo na ngayon, mga kababayan, na magkakalabasan pa ng mga baho. Talaga si Padilla na lang ang maiiwan dyan. Oh. Hindi naman pwede mga kapatid na ang uupo na ang uupo na Senate President natin si Robin Padilla. Di ba? Imagine ninyo na lang mga kababayan. Paano na lang kung si Robin ang maupong Senate President? Diyos ko mga kapatid. Wala na. Katapusan na po mga kababayan. Bibigyan din niya ng kopya ang Office of the Ombudsman sa oras na makompleto ang detalye ng isinasagawa niyang investigasyon. Patay ka dyan, Cayetano. Oh. Ipagdasal mo lang talaga na hindi i-shortcut ni Lacson yan. Kapag naisipan ni Lacson na i-shortcut yan at idiretso na yan kay Boying at sabihin niya, Boying, ikaw na bahala dyan ha. Wala na. Natapusan mo na talaga. Ulitin ko mga kapatid, hindi po yan pinag-iinitan ang minority. May ebidensya kasi. Paano mo pasisinungalingan yung ebidensya? Kaya nga si Marcoleta, di ba? Nag-voluntary na lang siyang sumuko dahil siya mismo anticipated na niya wala akong laban dito. Siya mismo mga kapatid, alam na niya kung saan siya nabubutasan. Nakalusot siya sa Comelec, pero mga kababayan, hindi siya nakalusot doon sa plunder dahil mga kapatid, habang nasa serbisyo siya, tumatanggap na pala siya ng milyon-milyong pera, daan-dang milyon. Bawal yun. Ngayon, nag-voluntary siya. Kasi mali Siya mismo alam niyang mali. Pero pwede pa rin naman siya mag-apila. Depende na lang kung paano diskarte ng abogado niya. Kasi nga, mga kababayan, kung makikipagmatigasan si Marcoleta, mga kapatid, marami siyang maidadamay. Pati yung tawag dito, yung kredibilidad ng simbahan nila, madadamay. Kasi nga, lumalaban ka na sa batas against yan sa turo ng simbahan niya, mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, voluntary na siyang sumuko. Sinubukan lang naman nila, baka matinag ang gobyerno, kaya nagsagawa sila, mga kapatid, nung 3-day rally nila. 3 days rally nila. Wala pa rin effect maging si Zabala, sinabi na niya na ikukulong lang si Marcoleta, ikulong nila. Basta hindi kami mananahimik. Yun na lang ang naging ng grupo ng INC doon. Pero sila mismo alam nilang mali yun. Di ba? Ngayon si Cayetano, paano to? Paano yan, Senator Alan? Anong gagawin mo? Nako. Hindi maganda ang Senator Alan, Kahit sabihin natin naka-aircon kayo sa kulungan. Nung pandemic pa nga lang, mga kababayan, di ba? 3 buwan nga lang tayong nakakulong nun sa bahay. Nung yung tipong walang labasan talaga na kung saan naka-quarantine lahat. Buryong na buryong na nga tayo doon. Diyan pa kaya? Na taon-taon yung sentensya? Diyos ko, Alan. Kasalanan mo yan. Si Lacson ay Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, iniimbestigahan na rin nila ang mga ibinunyag ni Lacson. Patay ka dyan. Pero ito mga kapatid, dito kay Vince Dizon, pagdating dyan, ewan ko lang pero may something in common kasi itong si Vince Dizon, mga kababayan, at si Cayetano. Diba? Hopefully, maging honest dito si Secretary Vince Dizon, at wag niyang pagtakpan si Cayetano. Kasi sa pagkakaalam ko, mga kapatid, dawit din ito si Vince Dizon sa issue nga nung sa Pampanga, yung yung Olympic Sports Complex ba yun? Kasi nga isa pala siya doon, sa parang siya yata pinaka-manager nung time na yun. So under Duterte administration yon, tapos yan na nga, may involvement si Cayetano doon, di ba? Sana itong si Secretary Vince Dizon, honest to goodness siya.
Huwag siyang porkit may pinagsamahan sila ni Cayetano, i-cover up niya. Hopefully, no, na lumaro ng maayos itong si Secretary Vince Dizon at maging patas siya. Kasi mahirap na pag yung reputasyon mo, no, namantsahan. 'Di ba? Dito pa lang mga kapatid sa tinatawag na insertion ni Cayetano. Isa na 'yan, isa kasiraan niya isa na 'yan mga kababayan. Bakit nakiisa ka sa pagtuligsa, no? Doon sa 2025 national budget, isa ka rin naman pala. So may pinakamalaking insertion. Tapos ngayon magmamalinis ka. Mabadaliin mo yung flood control. Yung pala ikaw mismo may sabit din. Sa sobrang sigurong tawag nito, sa sobra sigurong ganid yan, yun na yung naging dahilan ng kapatid mo para lumaban sa'yo. Di ba? Anyway guys, maraming salamat po mga kapatid. Pasensya na kayo kung medyo mali-mali tayo dito mga kababayan dahil alam niyo bang alas 5 na po ng madaling araw. Wala pa akong tulog mga kapatid nung ginagawa ko itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.